Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Mahigit 1,600 na farm-to-market roads, handa nang ipatupad ng DA. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Inihayag ngayon ng Department of Agriculture ang kahandaang pangunahan ng pagpapatupad sa konstruksyon ng mahigit sa 1,600 bilang na mga farm-to-market road sa bansa ngayong 2026. Sa isinagawang press conference sa DA, tiniyak ni DA Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering Director Christy Cecilia Pulido na kompleto ng kakayahang teknikal at expertise ang ahensya para ito may sakatuparan. Sa ilalim ng 2026 budget, nasa 33 bilyong piso ang inilahan ng gobyerno para sa mga FMR projects na ito sa DA. Ang ahensya ng mga ngasiwa sa pagpapagawa ng mga daan sa mga kabukiran para hindi na mahirapan pang mga magsasaka sa paghahatid sa kanilang produkto sa mga pamilihan. With the signing of the GAA 2026, we have identified the FMRs that have been approved amounting to 33 billion and we are very much ready. May tao po tayo, meron tayong technical capability. The implementation of FMR is not new to the Department of Agriculture since nag-implement po tayo ng mga infrastructure project like warehouse, irrigation. So we have the capacity to implement farm-to-market. Samantala, para naman masigurong hindi ito mabahiran ng katiwalian at mauwi lang sa ghost project, ay maglulunsad ang DA ng tinatawag na FMR Watch o Farm to Market Road Project Watch sa susunod na buwan ng Pebrero. Sabi ni DA Assistant Secretary at spokesperson Arnel Dimesa, sa pamamagitan ng FMR Watch Portal ay hihikayatin nilang sambayanang Pilipino na magsumbong at makibahagi sa pagbabantay sa tatapusin nilang mga road projects. Paliwanag ni Dimesa, bahagi ito ng pagtitiyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa direktiba ni Pangulong Marcos na walang pondong mapupunta sa kamay ng mga kurap na politiko sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DJ Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, imahe ng Poong Jesus Nazareno, umabot ng higit 30 oras bago na ibalik sa Quiapo Church. Matagumpay nang naibalik sa loob ng Menor Basilica at pambansang dambana ng Jesus Nazareno ang imahe at andas ng Poon ngayong araw. Ilang minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga, ganap nang nakapasok sa simbahan ng Quiapo ang imahe ng Nazareno at tuluyang natapos ang Traslasyon 2026. Sa kasaysayan ng naturang pagsasagawa ng prosesyon, ngayong taon ang maituturing na pinakamahaba o pinakamatagal na traslasyon. Buhat nang magumpisa ito kahapon, ika-9 ng Enero sa Quirino Grandstand, sa oras na alas 4 ng madaling araw, umabot sa 30 oras at 50 minuto bago nakarating pabalik ng simbahan. Kung pagbabasehan ng mga nakaraan record, nalagpasan nito ang haba ng nasa 22 oras noong taon 2012 at 2017, kaya naman sa pagbabalik ng Poong Jesus Nazareno, ito'y ikinagalik lalo na ng mga deboto matigang naghintay sa simbahan. Ayon kay Reverend Father Robert Arellano LRMS, ang parochial vicar ng Quiapo Church, isa sa mga dahil ng mahaba at mabagal na traslasyon ay ang pagsampa ng mga deboto sa mismong andas. Ito'y sa kabila ng panawagan ng simbahan sa mga ito na pigilan at ipinagbabawal na ang pagsampa o ang pag-akyat at talon sa andas ng poon. Dagdag pa ng naturang pari, bukod sa ayaw papihil na pagsampa ng mga deboto sa andas, isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumagal ang traslasyon ay ang pagsalubong sa rutang tinahak nito. Ang ilang mga grupo kasi ay imbes na tumulat mula sa likod kanila pang sinalubong mula sa harapan ng andas ng poon, dahilan para mahirapan na ito'y umusad. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.